higala spiritual obesity, no? Ang spiritual obesity, obesity means, okay, kanang obese, no? Extremely fat in a way that is dangerous for health. Kanang obesity, ang imong lawas sobra na sa imuhang size. Okay? Gitawag na siya obese. So sa physical na gitawag na to obese. Okay? Kanang obese basin og naa kay restaurant, na kay karinderya, gagmayng tilaw, 100 ka tilaw, uy, sobra pas pamahaw. Okay? So maabot ang time ang higala nga libre kag kaon, na kay supply, dagang kag kwarta, o baka wa kay control gipasagdan kas kusina, mo na gitawag obese. Pero sa gingharian sa Dios na gitawag spiritual obesity. Okay? Ang spiritual obesity, kung ang physical obesity makababag, no? Sa ato ang physical health makadaot, ang spiritual obesity makadaot pod sa ato ang spiritual nga kinabuhi. Kung baga, sige lang tagpaminaw walay apply. Muna gitawag obese, no? Sige lang tagkaon, walay exercise. Okay? Matud pa sa unsa gining bining sa BMI, body mass index. Okay, sorry. Nakalimot mong ko, no? Body mass index, no? Kani, isa lang ni siya sa mga range, though makatabang po ni physically. Kung ang imong height 5'9" or 5'6", kung ang imong height 5'4", no, dapat ang imong timbang is dili ka mulampas sa 155 pounds. Okay? Na may nakabutang diya normal. Kung ang imong height 5'5", nya, ang imong timbang 175, overweight na ang tawag sa imo, ha? Mag-reduce ka. Pero kung ang imong height 5'6", nya, moabot ka og 195 pounds, na bilong na ka sa obese. No? Sobra na. Sobra na kaayo. Okay? So, ang imong buhaton, magpaubos ka og timbang. Okay? Kaya nga naman, sobra na. So, kung ang imong height, actually, na ay gauge diyan, no? Ang basis, ang reference, kung kanus ka, mahimong overweight, kanus apo ka, mahimong obese. Kaya usay, dili mag-match. Dili mo balance ba? Okay? So, sa spiritual obesity, being overnourished but under-exercise in our faith. Okay? Daghan diri nga dugay na sa church, tanang wali na dungog, tanang conference, tanang revival, pero silag dawat. Wala ga-exercise, no? Gitawag na siya spiritual obesity. Okay? So, wala, bisag corporate prayer na lang, no? Sa mga wala na kahibalo, kung di man mo kayang mag-pray kada adlaw, no? Buntag, di man mo kaya, bisag sa balay na lang, remember ha, mag-ampo ta sa pagkaon, dili na siya prayer. Sige ko pray, oy, sa pagkaon, di na prayer, thanksgiving ang tawag ana. Ha? Thanksgiving. Unya, kana pong mag-pray ta sa gabi, matulog, unsay tawag ana? Nag-order. Okay, joke lang na ha. Pasabot, ang prayer means time to talk with God. Okay? Kabalo mo sa ilahanan sa taong busy, no? Ang ilahanan sa taong busy, dili dagag transaction, dili dagag appointment, no, dili dagag schedule. Ang ilahanan, kanusa ka makahibalo nga busy na kakaayo, pag wala na kay time mo pray, meaning you are too busy. Okay? So, muna nga, ayaw mo kalimot, kung di mo kayang mo pray Monday to Friday tungod sa imong trabaho, sa kalayo sa lugar, na atay corporate prayer every Saturday, alas 5. So, alas 5, ting pahulay naman na, if I were you, I suggest, pangitag time, kaisar man siguro kamo sakay, kung wa kay sakyanan, anhi sa church alas 5, apil sa amo, punuon taning church, hangtod alas 6, 1 hour lang na. Ihatag sa Ginoo sa prayer para dili ta ma-overweight. Klaro ba? No? Uto ba kag prayer? Yes. Tinod yun ang prayer? Yes. Nagpray ka. Usahay, spiritual obesity. Sige lagdawat pero walay apply. No? Nasabtan ba ko ninyo? Okay? Sige duol sa altar call pero walay desisyon.
So, ang atong church, daghang kayog ministry. Duula ko ninyo, Pastor Tony, Pastor June, Pastor Kenneth, Pastor Frank, Pastor, mo niya ako, asa ko pwede magamit. Yan. Kanang, kung gusto ka magamit, magsugod na siya sa corporate prayer. Kaya ang corporate prayer is an exercise of faith. Balikon ako. Kung dili ka makapray, meaning you are too busy. Okay? So, ma-appreciate na ko itong mga negosyante, no? Naagyo diri, naningkamot gid sila nga maka-join sa corporate prayer. Join mo, no? Let's put on the armor of God again. Ibalik na po natong sulob. Dayon na atay choir. Ang atong choir every Sunday lang na siya. Okay? Every Sunday. Kung gusto mo join sa choir, na atay choir for all season, tanang edad, puro na putay choir manghigala nga para sa couples. Okay. What causes obesity? Okay? Unsa day cause sa obesity? Ang cause sa obesity, no, nakita nato diha according sa World Health, no, lack of physical activity, not getting enough sleep, mo sa may labot daw ng dugay matulog. Dugay ka matulog, gutumon man ka. Sumukaon na pug ka. Okay? Nakapanihapon naman unta ka. Okay? Unhealthy eating, bisag mukaon lang wala disiplina. Dayon, stress, nya ang health condition, siyempre, sige ka gutumon, genetics, medicine, dayon, naka sa environment nga daghang pagkaon. So, muna siya nga, ang obesity, physical obesity, maka-less sa imuhag mobilize. Daghang kagibati. Okay? So, muna no, nga ang obesity is dangerous sa physical, dangerous po sa spiritual. James chapter 1 verse 22. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Okay? Sa Bisaya pa, no, nadiri Bisaya, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini, no? Kanang word limbong imurang giilad imong kaugalingon. Kanining, sorry lang ha, okay ranis mga beginner, mga bag-o pa luwas, kana ganing magsige lang tagsimba madomingo niya, wa kay laing gold, diha lang kakutob, limbong ang tawag ana. Okay, limbong. Wala nimo gi-exercise, ikaw ray nailad sa imong kaugalingon. Okay? Sa ito yung meaning sa deceive, no? Deceive means to believe, to be true. Gituuhan na gid mo nga maayo imong gihimo. Okay? So, munang word deception, pinaka-best tool ni Satanas para makapture ang tao. Ever since, wa pa siya nag-upgrade. The same instrument, the same formula, wa sa ilaing pamaagi, deception. Usahay, abi na to, makadungog ta sa Word of God, tama na, mag-take note pa. No? Pero the truth is, bisag prayer na lang, di na to ma-exercise. Pagpasaylo pa lang, di na nato ma-exercise. No? So, daghang kayong mga area, mga higala, nga dapat ma-express. Tanan natong madungog, i-put into practice. Okay? No, ingon dayon si Santiago, no? If anyone hear the word and not a doer is like a man observing a natural face in a mirror. Kana dong mutanaw ta sa samin, perti na tong bungkag atong kilay, bungkag atong buhok. Feeling nimo gwapo na kay ka. Pagtalikod nimo nakalimot na ka unsay dagway nimo. Murag matud pa ni Santiago, pag maminaw ta diri, grabe akong kinabuhi. Grabe wala na gid layo na konbiktado na pug ka karon. Pag gawas sa simbahan, balik na po kasi mong karaang kinabuhi. No? So, muna, mas may day nang magsigitag pa namin. Okay. So, ang spiritual obesity is not about a lack of knowledge, but having a knowledge not being practiced. Ang spiritual obesity, no, is not about wa kay kaalam, gani, puno ka kaalam, pero wala na perform. Kay being fed in a church is fine, but if all we do is eat and not put in our faith into practice,
then kandidato na ta sa spiritual obesity. Okay? So, sa physical obesity, daghang kayog mga effect, no? Cancer, diabetes, heart disease, stroke, hypertension, muscle and joint problem, no? Kay mga arthritis, manggawas na niya, why exercise, no? Itong naging adlaw, gihagit na nako si Samuel ug si Nelson Bermudez, Sabado, walking ta. Kay nga naman, no? Og sa kadina pa na, murag kinahanglan na mag-oil, muungot naman akong tiil, no? Muungot na akong tiil ba niya, akong hawak. Sige na nakong papislit, agoy, basig maigo ko, ani sa walay exercise. So, kinahanglan ni exercise. Ang atong faith, kinahanglan pod ma-exercise. Okay? So, sa Genesis chapter 13, ang spiritual decline is destructive. No? Kanang, sige na lang kag paminaw sa Word of God nga wala na practice, actually, padulong na ta sa spiritual decline. Okay? Actually, number 2 na ni siya. Number 1 is gradual. Okay? Spiritual decline is gradual. Okay? Kay si Lot, no? Sa Genesis 13, nag-away ilang mga tauhan, ginganan siya ni Abraham, pili, diri ka, dito ka. Ang gipili ni Lot, as far as Sodom. Grabe, no? Verse 12, nagkasinabot silang duha, nagbulag sila, no, sa mga wa nakabalo sa story, Genesis 13. Ang gipili nga lugar ni Lot is as far as Sodom. Dito ko, di ko magpatunga sa Sodom kay ingon man dito manghigala sa verse 13, no? Dautan kaayo ang mga tao dito ug nagpakasala sila batok sa Ginoo. Matod pa ni Lot, dili ko maato Sodom kay hugaw na diri ra ko daplin. Okay? Pero pagdagan sa panahon, okay? Ingon sa verse 12, Genesis chapter 14, they also took Lot or Lot sa English, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom. Sa pirmiro, layo pa siya sa Sodom. Pagdagan sa panahon, nagkapamilya siya, nagkaanak siya, ayang balay, tuan na sa tunga sa Sodom. Okay? So, ang spiritual obesity, sige tagpaminaw, wa tagapaduol sa Ginoo. Asa ta nagpaduol? Nagpaduol ta sa kalibutan. Pagdagan sa panahon, natas tunga sa kalibutan. Kung gusto ka ma-free from spiritual obesity, no? Dito ka magpaduol sa Ginoo. Kung ubot sabton ang gipili ni Abraham, dili sa natural lens sa tao, dili siya angay puyan kay nga naman kabatuan og bukid. Pero once naa ang Ginoo, walay bukid ug way bato. Pag naay favor sa Ginoo, gibless sa Ginoo si Abraham. Bisan pag ayang gikuha salin, no? Sometimes piliun nimo ang salin nga kauban ang Ginoo, naay blessing diha. Okay? So, makita nimo manghigala nga naay spiritual decline of the spiritual inclined, no? Una na tong na-save, grabe na to ka dasig active. Pero pag once di na ma-exercise, hinahinay mo tambok imong lawas, maglisod na kag mata og sayo, kana ganing wala exercise, kapuy kay matag sayo. Usay pasangilan pa nato ang yawa nga di ta ka pray. Basig manghigala kinahanglan ta mag-diet, no? Kay once ang tao manghigala energetic active, grabe lami kay i-join sa ministry. Kung epektibo na siya sa physical, dapat sa spiritual pod. Kay kung di ta magbantay, ang spiritual decline is gradual. Di nimo mapansin, no? Hinay-hinay. Ang law of process manghigala dili kalit. Muna nga paggawa sa adlaw dili kay kalit. Paggabi di pud kalit, no? Tanaw nang sa balay, pag kaliton ug palong ang suga, wa kay makitaan. Makadaot man siya. Matod pa, naay gitawag na tog process, di na mo bantay, maabot ang time, naa nakakauban sa imong mga barkada. No? Naa na kay daghang kayong connection, musulay tas makadaot, pero di tas musulay sa makatabang sa tuwa. Okay? So, another, spiritual decline is destructive. Maabot ang time, mapansin nimo, di nakaganahan sa wali. Di nakaganahan ma-involve. Unya, mahimo na kang critical. Ang imo na lang bantayan ang sayop, sa una, wa man ka nag-concern, di man ka concern sa sayop.
Wa man ka nagunahuna ang mga mali sa uban. Pero karon nagsige na kagbantay. Nagbantay ka sa in English, nagbantay ka sa oras, nagbantay ka sa mga tao, wala na. Kay ngano man, tawag na to ana spiritual decline. Ang imong gianhi diri di na Ginoo. Muna ingon ni Pastor Wayman Mitchell, kung ang usa ka disciple 3 years wala nagamit sa church, mahimo silang pabugat sa church. Okay? Kay ngano man tanang wali na dungog na, pero wa na exercise. So thank God, ako wa jud ko nagmahay, naabot ko sa Victory Chapel. Di man siguro ni perfect church. Di man ni siya pinakakuyaw nga church. Pero halos akong nahibaluan nga ning gawa sa Victory Chapel, ibisita sa lain, wa nagdugay ning balik ra gyud gihapon sila. Okay? So matud pa, no, nabilong ta sa usa ka church nga nay vision. Ang vision mangigala sa gikaingon ko na nagbasketball ta nga naay ring. Pag ang church walay vision, mura kag nagbasketball nga walay ring. Wa kabalo asa padulong. Ang ilang simbahan magkadako, magka-tiles hangtod, magtukod og eskwelahan. Mura nay goal. Wa nay lain. No? Budako ang simbahan, magdaghan ang funding sa simbahan, magpatukod og eskwelahan. Nya maabot ang time kani ha, mga kaila ginako, na-met ginako ni ang eskwelahan mas dako pa sa simbahan. Ya adto ko sa usa ka higayon, daw layo-layo to diri, no? Dito ko dapit sa ilang church, luyas mga bangko sa church, pero ilang mga eskwelahan aircon. No? Ilang mga eskwelahan aircon. Nya long time ago, elementary pa ko kaadto nako anang simbahan ana, dako kayong simbahan. Pero karon ang simbahan, gi two-story, gihimong eskwelahan, unya nahimo nang hangtod karon nagadawat na sila senior high. No? Daghang gugug friend diha. Senior high, unya ang simbahan na dito sa kilid, no? Fresh air, abri ang mga para daw ang hangin, dili igang. Pero ako'y nagtanaw sa simbahan na na siya, na divert na sila. Mas dako ilang eskwelahan kaysa simbahan. So, pasalamat dili ing nana ang atong fellowship, no? Ang atong fellowship every 6 months na conference, and every conference natay ginapagawas. We are fulfilling the heavenly mission, and thank God naka sa insaktong lugar. Palakpakan na to. Tubuhin nga Diyos. Amen. Sa mga nakahibalo atong Friday naka-lunch out ta og 14 ka buok, no? Imagino nimo na 14 atong gi-lunch out.